Good evening, Sir Denver. Welcome to my vlog. Yes, nasa YouTube na po ako ngayon. Choice. So ngayon, ang magiging topic natin na ay tungkol sa isang teacher na naging permanent teacher na nung siya ay nakapag-ranking at first ranking niya pa talaga. So, as teacher success story. So, good evening, sir. How are you? Okay, good day sa iyo, Ella. Okay lang naman kahit paano. Siyempre, okay na okay Mm. kasi bakasyon ngayon, di ba? Saan ka nga pala ngayon, sir, Oo, nagtuturo? syempre, meron tayong 30-day uninterrupted vacation na tinatawag sa DepEd. So, yun. So, nakakapag-relax at nakakapagpahinga na. Wow. Wow, nakakapag-date na rin. Mhm. Okay. Again, mag-i-introduce ako. Matanong ko lang is, hindi ba ako Yes. nagde-delay dyan? Feel ko nagdi-delay ako. Hindi ako nagde-delay. Hindi naman. Kasi nagde-delay ka sa akin. So, parang, Ngayon, hindi na. nabore ko baka ako yung loading dyan. So far, okay. Okay siya. Okay. Kanina Okay, medyo sir. delayed ka. So ito, ganun din sa akin. Baka siguro sa internet natin. Mm. Oo, siguro. Kasi PLDT tayo eh. Okay, introduce ko muna kayo, sir, di ba? So, he is teacher Mark Denver Ruiz, ang isang voluntaryong teacher nung una sa Adlai National High School. At ngayon, saan ka nga pala nagtuturo, sir? Sa Doña Carmen National High School, no, sa Sa, Tagbina. wow, sana all permanent na. Congratulations, sir, sa iyong. Salamat. At dahil dyan, magpapalibre ka sa akin. May. Siyempre, sige. Saan mo gusto? Wow. Sa Jollibee, Jollibee na naman. Okay, ngayon, Pwede. may ilang mga katanungan lang ako, sir, sa mga story mo, kung paano ka naging permanent teacher. So, handa ka na ba? Siyempre. Handa Al tayo dyan. always ka namang handa. Wala namang hindi mahirap sa'yo. Eh. Okay, ito yung una kong katanungan. Pwede nyo bang ikwento kung paano kayo nakapasok sa DepEd sa loob lamang ng isang ranking? Okay, so siguro unang-una, magpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi kung hindi siguro dahil sa Kanya, hindi siguro mangyayari ang lahat ng to, na yung isang ranking lang yung in-applyan ko, no? Agad nakapasok ako, no, sa lahat ng mga nag-apply noon nung batch namin, isa ako sa nakapasok kaagad. Kahit sinong tatanungin natin, no, bihira lang talaga mangyari na merong isang aplikante na unang-una pa lang yung pag-apply sa DepEd ay nakapasok agad, 'di ba? Kasi Yes. kung sa realidad pa natin iaano natin sa realidad, hindi lahat nakakapasok, no, during on his first try. Pero yung kwento kasi noon is porsigido na ako makapasok eh. Pero hindi ko ginawa yung mga, alam mo na yun, yung mga samot-saring usap-usap tungkol sa mga bentahan ng ano, yung alam mo na, yung mga paraan kung paano makapasok ka agad. Pero yung ginawa ko is um, hindi ako gumaya doon sa iba. Kumbaga, sinunod ko lang talaga ano yung meron sa hiring guidelines ng DepEd. No, binasa ko siya, ininawa ko ano yung mga kinakailangan nila, at nagkataon na siguro nakitaan nila ako ng potensyal, kaya siguro tinanggap nila ako. Pero hindi naging madali. Hindi siya naging madali talaga, no, yung pag-apply ko noon sa DepEd. Kasi bukod sa malapit na yung pagtatapos, no? Fourth quarter na yun. So, ang daming aaskasuhin, di ba? Bilang mga guro.
alam niyo yung mga grades, 'di ba? Lahat ng mga cards, 'di ba? Lahat 'yan busy lahat ng teachers kasi malapit na yung pagtatapos ng taong panuruan na 'yon, no? At that was 2024, no? So yung habang nag-a-apply ako, dalawa yung in-applyan ko, yung junior high school at saka senior high school. Hindi ako nag-elementary kasi gusto ko yung makapagturo sa mga high school, no? Yung sa mga bata na edad mula 12 hanggang 18. So yun talaga yung pangarap ko na maging guro, no? So yun, pinagsikapan ko yung dalawang demo na yun, yung junior high school at senior high school. At dahil nga Filipino major, so Filipino yung ginawa kong demo. So hinanda ko talaga lahat. Lahat ng mga preparation na ginawa ko ay ginamitan ko talaga ng conceptual. May konsepto talaga lahat ng demo ko. Hanggang sa sagot ko nga sa TRF, meron connected siya sa demo. Ganun ako nag-prepare kasi kahit pa nung nag-aaral pa ako, ganun talaga ako mag-isip. Lang konektado lahat. May concept. Hindi kasi pwedeng pasa ka lang ng pasa ng output. Meron talagang something ideya na talagang magiging unique ka. Kasi nga, di ba, kapag a-apply ka sa DepEd, dapat ikikintal mo sa isip mo na lahat kayo magaling. Lahat kayo qualified. Ang tanong, paano ka magiging kakaiba sa lahat? So yun yung naging mindset ko na kailangan ka talaga, hindi naman sa naging parang competitive ako kasi maging magpakatotoo tayo dito, di ba? Na lahat tayo gustong makatanggap ng item. No? Lalo pag aplikante ka, gusto mo yan syempre kasi nga, bakit ka nag-a-apply kung hindi mo gusto mo yung item? Syempre lahat tayo gusto makapasok. Kaya nag-apply tayo. So yun yung naging mindset ko. Imbes na ma-pressure ako sa mga kasamahan ko noon na ang tataas na ng ranks noon kasi matagal na sila nagsisilbi sa volunteer teaching, no, yung mga experience na ang tataas na agad yun. Ako, ang pinanghawakan ko lang is yung let rating ko na kung hindi ako nagkakamali parang 15 lang yata yun yung naipasa ko. 15 units ng for my kailangan para magka-points na sa education is merong master's degree. So yun, habang hindi pa ako nag-apply noong taong 2020, no, pinasok ako na agad nag-enroll ka agad ako sa master's, no. Para ng pagka 2024, yun na yung magiging target ko. So di ba, isa na rin yung na-tip na yun na kailangan kung meron gustong pasukin, paghandaan mo na agad, no? So yun. Tapos, syempre, dalawang division yung in-applyan ko. Surigao Sur at saka yung Tandag City kasi malapit kasi yung dalawang division na yan sa akin sa tirahan ko, di ba? So yun, ang hirap palang pagsabayin, no? Totoo talaga yung sinasabi lang na you can't serve two masters at the same time. Oo. Totoo talaga siya kasi nung part na nagde-decide na ako kung sa aling division talaga ako papasok kasi nagkataon yung dalawang division magkasabay silang schedule sa TRF. Importante yung TRF kasi di ba malaking score yun. So nag-isip talaga ako saan ako mag-exam? Doon ba sa sa Tandag o sa Surigao? Naisip-isipan ko na medyo parang ang babala ng score ko doon kung doon ako papasok sa Tandag. Di nag-push na ako sa Sur kasi mas marami akong na-attach doon. So yun na naging mindset ko. Pero along the way, mas nauna kasing naglabas ng resulta ang Tandag. At yung lahat na nakasabayan ko nag-apply noon, lahat sila nakapasok. Ako lang yung nag-back out na hindi na-hire. So parang medyo along the process, parang na-doubt ako, parang na-anxious ako kasi siguro kung in-apply ko lang yun, nang nagpatuloy ako, baka siguro natanggap na ako, hindi na ako naghintay sa Sur. Pero, pagkabukas nun, syempre, iyak tayo na ganyan, parang drama-drama portion, ganun. Pero pagkabukas, inisip ko, hindi, ito yung pinili ko, so siguro ito ko ipapasok ng Diyos. So yun, push pa rin, kahit na medyo nasaktan na, kasi nga, merong mga regrets. Yun, isa yun. Kaya lagi akong nagpapakahirap na sa buhay kailangan hardworking kasi ayoko kasing may regret, no? Ayoko yung magkakaroon sa isip ko na ay sana ginawa ko yun, no? Ay sana pinaghirapan ko na lang yung ganun.
So yun, ang kwento ko sa pagkapasok ko sa DepEd, wala akong koneksyon, wala akong kakilala sa loob. Hindi nga ako na ano, meron mga sinabi sa akin noon na nag-a-apply pa lang ako na, ay mag-apply ka ng congressional recommendation, something ganon, ah, kung Yes. nalalaman nyo yun yung ganon, yung Mm-mm. magkakaroon ka ng recommendations sa mga politiko. Politiko. Pero hindi ko siya ginawa kasi higit sa aside sa wala akong kalam-alam, wala akong kakilala sa ilalim ng gobyerno. So wala, hindi. Pinano ko lang talaga ano yung meron sa guidelines. Yun lang talaga eh. Wala namang eksaktong formula. Yung guidelines lang yung babasahin at susundin. Yes, So yun siya. tama. Isa rin ako dun sa nag-ano sa politiko, pero hindi naman yun nagamit. Useless rin yun. So, alam ko naman yung mga pinaghihirapan mo, sir, kasi isa ako sa mga naging ang witness ng yung mga paghihirap noon, kung paano tayo magdrama. Yes, Pero given ngayon, pa nga nagkasakit pa finally, nga ako noon. Diyos ko, yung oh, TRF nung sursur, nako, halos masuka-suka na ako. Oo, pero kahit na gano'n, no, na-shock pa rin ko sa score ko noon. Malaki pa rin pala. yes, deserve. mm. So, eto na po yung pangalawa kong katanungan. Ano-anong paghahanda ang ginawa ninyo bago magpasa ng requirements at magparang? Okay, so yung mga paghahanda, medyo nalibot ko na iba. Pero, kaya nang sinabi ko nina, di ba, meron ka ng dapat master plan. No? Yes. Yung iba kasi, di ba, kadalasan, yung may ibang aplikante, kumbaga, come what may yung ginagawa nila na kung ano yung nandyan, yan yung gagawin. Ako Mm. kasi, di ba, binasa ko yung guidelines. Binasa ko yung hiring guidelines ng DepEd, yung bagong na hiring guidelines. So, lahat inayos ko na agad. Pagkatanggap ko ng memo na yun, binasa ko agad ano yung mga kailangan ipasa, anong kailangan i-attach agad. Travel ako sa university ko, kumuha ulit ng mga requirements yun. Tapos, napag-alaman ko, nandun sa guidelines kasi lahat ng gagawin. Mm. So, napag-alaman ko na yung para sa TRF, kunyari sa TRF, basahin mo lang yung mga objectives. No? So, yun talaga pinag-aralan ko. True. And, nagkataon, yun nga talaga mismo yung lumabas sa TRF. So, aside sa na, andun, ayun nga, yung lumabas, pero pinaghandaan ko kasi siya. No? Gaya ng sa demo, pinaghandaan ko yung TRF kasi kahit na may sakit na ako noon, pero meron na nakabuo na kwento. Kasi ito yung ginawa ko nung TRF ko. Bawat objective, may akong inhandang kwento. Yung kung totoong kwento talaga ha, yung existing na kwento talaga na kwento ng isang estudyante, na mayroong learning disability, kunyari kung yun siya, yung sakala yung objective 7 at yun, yung about sa learning disabilities. Yes. So yun, paano ko ba siya i-handle yun? Yun talaga yung sekreto para sa akin na yung sekreto ng TRF is mag-provide ka lang ng example na concrete, yun talagang makatotohanan. Para yung babasa, ay oo nga no, yun, hindi ka lang basa-basa lang na porket magaling ka mag-Ingles o mag-Filipino, depende sa ano yung lingwaheng gagawin mo. Kundi, kailangan magpakatotoo ka talaga. Realistic ko, yun, walang halong etos, walang halong eme lang, kundi totoo. Kasi nga, nag-a-apply ka bilang guro eh. So, doon kasi sa TRF, doon lang natin may prove o may papakita kung gaano ka tibay yung pagkakaasam natin na magiging isang guro. Yung talagang deserve na natin makuha yung item. Yun para sa akin yung TRF, yun doon tayo magkakaroon ng chance na ipahiwatig doon sa mga employer natin sa DepEd na kunin niyo ko kasi hindi kayo magsisisi na dahil kukunin niyo ko. Yun parang ganun. Hmm. So, Tapos yung sa demo, yeah. kasi binigyan kami ng topic, no? Tama. Saan ako na ganun na demo? Sa Carrascal National High School, yan. Shoutout sa mga teachers dyan sa Carrascal National High School. Mula nung senior high ako hanggang sa pag-apply ko sa DepEd, masyado talaga sila nakatulong sa akin, no? Kasi yung mga paksa na binigay sa akin, yun, hindi naman sa, meron kinuntsaba, hindi naman. Pero nagkataon talaga, no, ang swerte ko sa eskwelahang yan, no? Ang dami silang naibigay sa akin na makabuluhang na mga kaalaman, no? Grabe talaga yung paaral niyan. Isa yan sa mga hindi ko makakalimutan ng mga paaral. Tapos yung Aday National High School, yung mga teachers doon na nag-mentor sa akin kung paano nagpayo sa akin kung ano yung dapat gagawin na para mas maging perfect yung lesson plan.
Yan, tapos, ito kasi yung mindset ko pagdating sa requirements. Parang, kung ano talaga yung binigay na ano ng lista, yun talaga yung gagawin ko. Hindi yung parang alternative. Hindi. Kung ano talaga yung nakasulat dyan, yun talaga yung hahanapin ko. Kahit saan pa yan manggaling yung dokumento niyan, pupuntahan ko talaga. Ganyan ako ka-eager dati. Kasi, meron kasing hugot yan kung bakit ganun ako ka-eager nung panahon na yun na mag-apply. Kasi, sa family ko kasi, pressured na ako nung panahon na yun kasi True. 24 na. And syempre, mayroon ng mga pangailangan yung family. And ako yung panganay. So, dun talaga ako humuhugot ng lakas na kailangan ko na talagang magkaroon ng stable na trabaho. Kasi tumatanda na yung magulang ko, yung mga kapatid ko din, medyo nahihirapan din sila, no? Kasi sila kumukuha ng pang-araw-araw. Kala na nag-a-apply rin sila ng trabaho nung panahon na yun. Tapos yung ate ko, may asawa na, syempre, di ba? So, parang ako yung nagiging breadwinner, kumbaga, no? Wala na nag-aral pa ako, naging scholar na ako ng university at saka ng CTPCMC Mining Corporation. Naging scholar na ako. So, kahit pa paano, nakakapag-abot naman ako nung estudyante ako sa mga magulang ko. So, pero, umabot kasi sa punto na parang kulang na yung naging financial namin. So, sabi ko sa sarili ko na kailangan ko na talagang i-perfect lahat ng bagay na para pag-apply ko, pasok agad. Ito nga yung naging mindset ko. Hindi ako na-pressure na, baka hindi muna ako makapasok kasi hindi ba nga 5 years pa ako na-hire. True. So, actually, doon ba ako na mas na-humble? Di ako na-expect, actually. Di ako na-expect na makakapasok ka agad. Parang, kahit na I did give my best, pero hindi ko siya in-expect na ma-hire agad. Importante lang sa akin is wala akong regrets. Yun talaga yung nasa isip ko. Kahit hindi man ako ma-hire sa taon na to, importante, ginawa ko lahat. Wala akong masasabi na, ay, meron akong kasalanan. Yung parang ganun. So, yun. May mga regret ka. So, anong masasabi mo, sir? Kasi kadalasan yung mga na-hire ngayon, maraming mga reklamo yung iba sinasabi nila, ay malayo, ano ba naman yan? Yung iba nasa bundok daw, yung iba parang ayaw na mag-DepEd kahit na kakapasok lang nila sa DepEd. Ay, oo, meron akong mga narinig Diba? na ganyan. Marami Meron akong yan. umiyak pa Ako, bago pa man ako na-hire, bago pa nag-RQA, bago pa lahat ng to, tinanong na ako ng mga co-teachers ko doon sa Adelaide National High School. May tanong, paano daw kung ma-assign daw ako sa malayong lugar? Sa ilang segundo na pag-iisip ko noon, wala sa malayo ko ipapadala ng DepEd. Importante, stable job na, di ba? Isa pa, anong may iwan na perform ko pa rin kung ano yung duty na sinumpaan ko, yung tungkulin ko bilang isang guro. So, hindi siya naging issue, yung lugar kung saan man ako ipapasok ng DepEd. Importante, na-hire na ako. Kasi yun talaga yung goal ko Hindi ko goal kung kailangan malapit lang yung paaralan sa bahay namin. Yung goal ko is yung matanggap ka agad. Di ba? Kasi, anong point ng pag-apply mo ng trabaho? Siyempre, gusto mo magkaroon ng sahod. Yun. At the same time, ma-perform mo yung tungkulin mo bilang isang guro. Kasi yun ang sinumpaan na tungkulin natin, no? Sa harap ng PRs. Tama. Dapat grateful pa rin tayo kung saan man tayo i-assign. Yes, grateful. Yes. Truly grateful talaga ako. Okay, ito naman po. Ano ba yan? Wait lang. Hindi ko makita. Paano po kayo naghanda para sa demonstration? Okay, nasabi niyo naman ito. So, next ko na lang po. So, anong karanasan? Wait lang. Sa inyong karanasan, ano ang pinakamahalagang factor para ma-hire agad si DepEd? Napagtanto kasi sa lahat ng mga nakasabayan ko noong panahon na yun sa pag-a-apply sa DepEd, ang daming mindset na nakita ko. Pero isa lang talaga yung nasa isip ko, gusto ko nang makapagtrabaho sa DepEd.
ang pinakamahalagang factor na para ma-hire agad sa DepEd is yung isip mo, yung mindset mo na kasi lahat ng ginagawa natin, lahat ng iniisip natin, nakikita at naririnig ng Diyos yan. Kagaya ng ng isa sa kasama ko doon na pag-apply. Habang nag-apply kami, no, natapos yung RQA, pilit na yung sinasabi sa sarili niya na sana hindi daw siya ma-hire. Kasi daw, mayroon kasi siyang trabaho noon bilang hindi ko na lang babagitin kung anong yung trabaho. Basta mayroon siyang kontrata. So natakot siya na pag matanggap na siya sa DepEd, baka magka-breach of contract. Oh. So yun nga, ang nangyari, hindi nga siya natanggap. 'Di ba? So, para sa akin, ang pinakamahalagang factor para ma-hire ka ng DepEd is yung puso mo. Yung puso at isip mo na gusto mo talagang pumasok ng DepEd. Kailangan buo sa isip mo na kapag magiging guro ka na, lahat ng paghihirap nilang isang guro, tatanggapin mo. Kasi, hindi ka naman pinilit ng DepEd na pumasok ka. Ikaw ang lumapit sa DepEd. So, kailangan, both your mind, your heart, and soul, i-commit mo talaga sa DepEd. Yun talaga yung naging mindset. Kaya yung siguro yung iba, grabe yung appreciation nila sa hard work ko nung pag-a-apply. Kasi yun na yun na yung gusto ko yun na yung direction na pupuntahan ko. At alam ng Diyos yan na gusto ko na pumasok ng DepEd. Kaya lahat ng kaya kong gawin, ginawa ko. Desperate man siya pakinggan, pero ang akin lang kasi sinunod ko lang yung hiring guidelines. At syempre, lalo na sa demo, kailangan creative. Kasi nga, di ba sabi ko kanina nung pinakauna pa lang na sa lahat ng mga guro na nag-apply, lahat ng mga teacher applicant ay magagaling, matatalino. Given na yan. No? Given na yan, lahat kayo magagaling mag-apply. Ang tanong lang is, paano ka magiging kakaiba sa lahat? Tama. Given na yung credentials mo, na kunyari ako, graduate ako bilang cum laude, pero hindi ako nag-rely doon. Hindi lang ako nag-rely na, porket cum laude ko, mahahaya ako agad. Hindi nahihindo doon kasi nga ang kalaban ko nga meron ng master's degree, meron ng complete academic requirements sa master's nila. Yun ang mas malaking kalaban ko. Hindi yung dahil meron akong Latin honors degree. Hindi lang yun. So, pinakamahalagang factor na magaling sa DepEd is yung sa puso, sa isip at sa kaluluwa mo, gusto mong magturo. Yun lang. Gusto mong talagang magturo. Hindi lamang dahil sa sweldo, hindi lamang gusto mo lang na matawag na respeto sa ibang tao, kundi gusto mong i-perform ng maayos yung tungkulin mo, yung pangarap na tinahak mo, yung landas na tinahak mo. Kasi nga naging education graduate ka, natural lang na maging guro ka, di ba? Pwede lang yung sa iba na naging job mismatch, yung iba yung trabaho, pero importante, mayroon din nakakain sa araw-araw, di ba? Pero yun nga, it's logical na naging education graduate ka, so dapat naging DepEd ka. At yun nga, minahal ko na kasi yung DepEd. Minahal ko na yung pagtuturo. Kaya yun talaga yun, naging buo na sa akin yung pag-apply ko na eto na talaga yung siguro yung panahon ko. So yun, pinakamahalagang factor yung mindset mo, no? Na i-commit mo talaga dun sa DepEd. Kasi kapag ganun yung mindset mo, lahat yan magagawa mo na. Okay. Next naman natin, anong mensahe ang gusto mong ibigay sa mga bagong aplikante ng DepEd? Okay, ang mensahe ko sa mga mga bagong aplikante na gustong pumasok agad sa DepEd is kailangan maging masinop sa lahat ng requirements. Yung talino, syempre, kung sa tingin mo hindi ka confident, kailangan mo maging confident. Kasi lahat kayo magagaling na nag-apply. So, kung ipaiiral mo yung takot at pangamba mo, so wag ka na mag-expect, di ba? So, you have to be more confident with yourself kasi nga professionals tayo dito. So, kailangan yun. Bilang isang professional, maging confident ka sa kakayahan na meron ka. Kasi pinag-aralan natin yan Tapos, ilang pang mensahe is, lagi magdasal. Oo. Ito yung isa sa mga ginawa ko.
lagi talaga akong nagsisimba noon. Yes, wala talaga akong pinalagpas na linggo na hindi ako nagdadasal. Tapos, ito kasi yung secret formula ko sa prayer. Share ko na lang dito. Ewan ko kung ito talaga yung format sa Catholic kasi I'm a Catholic. I'm a proud Roman Catholic. Yung prayer ko kasi, specific. Oo. When I want something, I said it to the Lord specifically. Oo. Yung prayer ko dati, una is yung gratitude. Thank you for all the blessings and the challenges that I have overcome. And despite that, I'm so sorry for doing the things I shouldn't have and uh, for not doing the things I should have. And then after nun is yung i-ask mo na agad yung plea mo, yung dreams mo. For example, yung eksaktong dasal ko noon nung nag-apply ako is, Lord, sana matanggap na ako sa DepEd. Kahit saan akong ilagay, basta matanggap na ako bilang isang teacher 1. Specific talaga yung prayer ko. Hindi ko sinabi na gusto ko na maging guro. Kundi DepEd teacher 1 sa Surigao Sur Division. Yun talaga, specific talaga. At binigay niya. Yun kasi dapat kung magdadasal tayo. Sa tingin ko lang kapag magdadasal tayo, kapag meron tayong gustong hilingin, be more specific. Kaya na sinasabi nila, be careful what you wish for. Yes, totoo talaga yan. Yan talaga yung secret formula ko sa prayer. But I don't know kung secret formula siya. Pero yun talaga, ganun talaga ako magdasal sa Diyos. Yun talaga yung tingin ko, malaking sandata ko nun. Kasi wala akong connection eh. Kahit nga cum laude ako, pero hindi ako masyadong nag-rely doon. Hindi ako nag-rely doon na porque meron akong Latin honor. Hindi ko nga nilagay yung civil service ko eh. Sa PDS ko, hindi ko siya nilagay. Ewan ko nga. Kasi naman, kahit na meron yun, hindi naman siya counted eh. Hindi siya counted sa point system. Parang pabango na lang siya. Extra pabango na lang siya sa papel ko. Pero hindi ko nilagay yung civil service ko para i-prove ko dun sa DepEd na hindi ko kailangan to. Ang kailangan ko lang is yung kakayahan ko bilang isang guro. Tama. And super grateful ako na kasi ganyan pala yung mindset mo sa during sa ranking. Dami kong natutunan. Well, marami naman talaga akong natutunan mula pa sa'yo nung nag-classmate tayo. So, I'm so very proud of you, sir, kasi finally, after how many years, not years naman, di ba? Isang year lang yata at months na lang sabihin natin. Finally, naging permanent teacher ka na. And of course, huwag kakalimutan pa rin ng Diyos na magpasalamat. And marami akong natutunan sa iyo sa araw na ito. At baka sakaling yun na rin ang gagawin ko sa susunod. Charis lang. Yes, yun dapat ang gawin mo. Pero, again nga, expect less, but be more hopeful. So, pray lang lagi. Kasi nga, His will always be done, di ba? Tama. Kung anong gusto ng Diyos, yun talaga yung masusunod. Kung sakali, hindi pa time ng isang aplikante na mahal ngayon, baka sa susunod, sa makalawa. Tama. Yun talaga. Ay, ang dami kong natutunan ngayon. Yun talaga yung masasabi ko, bakit na-hire ko agad? Kasi, deserve mo naman talaga. Nakita ni Lord. Again, thank you so much, sir, for this interview. Dami kong natutunan at na-realize talaga. And to be, yung, lalo na yung maging specific tayo sa pag-pray. Kasi ako pag nag-pray naman ako, yung mga kasalanan ko lang at yung mga blessing at wala na, yun lang. Or kaya naman nag-pray. Ganun ako, kahit ng college ako, no, yun talaga yung may sasagot ko kung bakit naging cum laude ako. Kasi pinagdasal ko siya. Lord, sana maging cum laude ako. Kasi yung purpose ko nun is ang babaw. Gusto ko lang maging mas proud sila mama. Yun lang. Yun na talaga yung gano'n kababaw siya, no? Pero dahil sa ganong format ng prayer ko, no? Ganun pa ni Lord. Yun lang. Para sa magulang ko lang talaga yun. Again, thank you so much, Naway sundin mo. Sila Matters Karado yung Hindi ko musikat ini. Manggasod. Yeah, thank you ba? Abot lang. Thank you ba?